Pagpalang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating gawain ngayong gabi, ang ating virtual prayer night. Napakabuti ng ating Diyos at patuloy tayong binibigyan ng ganitong pagkakataon na tayo ay sama-samang mag-aral ng kanyang salita sa pamamagitan nitong virtual prayer night. Kung ikaw ay ngayon lang nakapakinig o nakapanood ng ganitong gawain, pwede po kayong mag-comment dyan sa section, comment sa baba at i-type nyo po ang new. Nang sa gayon po, kayo po ay ma-welcome ng ating mga ushers. Opo, welcome po kayo sa ating virtual prayer night. At yung mga matagal nang nananampalataya o matagal na nakakapanood ng ganitong gawain, pwede rin po nyong itag ang inyong mga friends, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga katrabaho. Nang sa gayon, sila din naman ay makapakinig ng gawain ito. Pwede rin pong i-share ang gawain ito para na sa gayon marami ang makapakinig at makaalam kung ano ang mga pag-aaralan natin ngayong gabi. Napakabuti ng ating Diyos at tayo ay nasa ganitong gawain. Welcome po kayong lahat. Tara, mag-umpisa na po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay kung ano nga ba ang dapat nating gawin sa oras ng pagsubok. Tayo nga sa ating buhay, madalas tayong nakakaranas ng pagsubok. Hindi ibig sabihin na tayo ay Kristiyano na hindi tayo makakaranas ng pagsubok. Kakambal ng ating buhay ang mga pagsubok. Ngunit, ang pagkakaiba lang ay kung paano ba natin hinaharap o kung ano ang ginagawa natin kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Ang verse po nating pag-aaralan ay matatagpuan sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatang 2 hanggang 3. Pangkaraniwan na nga sa buhay natin ang dumaranas ng pagsubok. Halos minsan parang pakiramdam natin ay pasanan natin ang daigdig. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin kung tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Minsan hindi natin alam kung paano natin ito masusolusyonan. Ano nga ba ang dapat nating gawin kung tayo ay may hinaharap na problema. Halimbawa, kung tayo ay may suliranin, tunay nga na pangkaraniwang suliranin natin mga tao ang tungkol sa pera. Ano nga bang una nating ginagawa? Karaniwan, ang una nating ginagawa ay nangungutang ng pera, yung lalapit kay Bombay, o kaya ay tatakbo sa pawn shop at magsasangla ng mga alahas. Pero ang sabi po ng Biblia, may napakagandang aral po tayong mababasa kung ano ang dapat nating gawin o pag-uugali kapag tayo ay nasa oras ng ganyang kalagayan. Ang buhay nga ng mananampalataya, katulad ng sinabi ko kanina, ay hindi exempted sa pagsubok na dinadanas dito sa ibabaw ng lupa. Ang magandang assurance lang na tayo mga nananampalataya o yung may pagtitiwala sa Diyos, sa oras na merong pagsubok o suliraning pinagdadaanan, hindi gaanong dinidibdib ang problema dahil alam na merong Diyos na makakasama sa oras ng pagsubok. Mapagtatagumpayin natin lahat ng pagsubok na ating dinaranas kapag kasama natin ang Diyos. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 8. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng ibang pagsubok, sapagkat alam na ninyong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na yan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ang karunungan, ang sino man sa inyo, humingi isa sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos saganang magbigay at hindi nanunumbat. Subalit, ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung anong gagawin. Katulad nga ng nabasa natin kanina, ang tungkol sa gagawin sa oras ng pagsubok, himay-himayin natin itong verse na to sa 3 puntos. Ang layunin ng pag-aaral natin ngayong gabi ay matuto tayong humarap
at magtagumpay sa bawat pagsubok na ating dinaranas sa buhay. Ang 3 puntos na ating pagdidiinan ngayon sa ating pag-aaral ay, ang una, sabi sa verse 2-4, magalak kayo kapag tayo'y dumaranas ng pagsubok. Ibilang po natin na kagalakan ang pagdaranas ng mga pagsubok sa ating buhay. Hindi yung pag nakaranas ka na ng pagsubok, parang pakiramdam natin ay binagsakan na tayo ng mundo, parang pasan mo na ang daigdig at hindi na alam ang gagawin. Mga minamahal, kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, sabi nga ng binasa natin, magalak tayo sa pagsubok na ating dinaranas. Sapagkat kailangan natin pagdaanan ng pagsubok na to. Bakit natin kailangan pagdaanan ng bawat pagsubok sa ating buhay? Dahil sa pamamagitan ng pagsubok na yan, doon masusubok kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Meron ngang kasabihan, di ba, na ang ginto, bago ito naging ginto, marami itong prosesong pinagdadaanan. Hindi naman automatic ginto siya. Marami siyang prosesong pinagdadaanan bago siya maging purong ginto. Ang pabango, marami rin pinagdaanan. Kailangan mo nang pitbitin ang rosas para lumabas yung bango. Tayo din naman, mga tao, para maging makita kung gaano tayo katatag, kailangan tayong subukin. Kasi doon sa pagsubok, doon mo malalaman kung paano ba tayo magre-react. Tayo ba ay manlulupaypay o tatalikod sa ating pananampalataya sa ating Diyos dahil sa pagsubok na ibinigay sa atin. Tandaan po natin, ang ating Diyos ay hindi magbibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Bago pa man ito binigay sa atin, alam na niya to nakaplano na to. At alam niya na itong pagsubok na ibibigay sa atin ay kayang-kaya nating mapagtagumpay. Lalo't alam naman natin na nandyan siya at kasama natin siya. Bakit nga ba kailangan nating magalak kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdadaanan? Meron po itong magandang benepisyo. Merong makapangyarihang benepisyo ang pagdaan sa bawat pagsubok. Sabi nga sa verse 2-4 nating binasa, magbibigay ito ng makapangyarihang dahilan kung bakit tayo magiging matatag at dapat kailangan nating magalak sa oras ng pagsubok. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya. Kapag natapagtagumpay natin ang pagsubok na yan, lalabas na tayo ay matatag at matibay ang ating pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga sa binasa kanina, maging matatag sapagkat ang Diyos natin ay nandyan at laging nakaalala sa atin. Ang isa po sa matagumpay na buhay ng isang Kristiyano, ang susi sa pagiging matagumpay ng buhay Kristiyano ay ang matatag na pananampalataya sa ating Diyos. Ang magandang balita po, kapag tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos, alam natin na gaano man yang kahirap, gaano man kabigat ang pagsubok na ating hinaharap, alam natin na meron tayong Diyos na ating makakasama sa lahat ng oras na ating pinagdadaanan, mabigat man o magaan. Alam po ba natin na ang pananampalataya natin ay higit pa kaysa ginto? Sabi sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 7. Ang ginto ay masisira. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganon din naman nga ang ating pananampalataya, gaya ng nasabi kanina. Higit na dalisay kaysa ginto, pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, papupurihan at pararangalan ka sa araw na mahayag si Jesucristo. Kaya sa verse 4 po, kailangan tayo magpakatatag hanggang wakas upang tayo maging ganap at walang pagkukulang dahil ang matatag na pananampalataya ay magbubunga ng kaganapan ng isang pananampalataya na hindi siya magkukulang. So yun po sa unang puntos. Kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdadaanan, magalak po tayo
Dahil yung pagsubok na yan, yan ang magpapatatag ng ating pananampalataya sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, pag may pagsubok na pinagdadaan, huwag po tayong malungkot. Huwag niyo parang pasan ng daigdig. Sa halip, matuwa tayo dahil yan ang susukat kung gaano katatag ang ating pananampalataya sa ating Diyos. Pangalawang puntos, kapag tayo ay merong pagsubok na dinadaanan, anong dapat natin gawin? Bukod sa magpakatatag tayo at magalak, sunod natin gagawin kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdaraanan. Sa verse 5, ang sabi, humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pagsubok. So, anong gagawin natin? Kapag tayo ay merong pinagdadaanan, kanino tayo lalapit? Hindi sa tao, hindi sa kung kanino, kundi tayo ay lalapit sa ating Diyos. Ang kailangan nating hingin sa Diyos sa oras ng pagsubok, ang una nating hihingin kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdaraanan, ang kailangan hingin natin sa Diyos ay karunungan. Bakit karunungan? Sabi nga kasi, kung kulang ang karunungan ang sino man sa inyo, humingi kayo sa Diyos. Pansinin po natin, bakit naugnay sa paghingi sa Diyos ang karunungan? Samantalang ang pinag-uusapan natin ay pagsubok. O ang hinggil sa pagdanas ng pagsubok, ano ang dapat gawin sa oras ng pagsubok? Kaya po sinabi na kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdaraanan, humingi tayo ng karunungan sa ating Diyos. Sapagkat nais ng Diyos na maging matalino tayo sa pagharap sa oras ng pagsubok. Sa oras na meron tayong pinagdadaanang suliranin, dapat tayo maging matalino, kaya humingi tayo ng karunungan sa ating Diyos. Na sa gayon tayo ay maging matalino sa pagharap sa bawat suliranin na ating dinaranas. Kailangan natin maging matalino upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas kung ano ang dapat gawin. Kasi minsan na-deceive parang nadadivert kung yung anong dapat gawin. Minsan parang biglang desisyon na lang. So, kailangan natin humingi ng katalinuhan sa ating Diyos. Nang sa gayon, pag tayo ay merong pagsubok na pinagdaanan, ito ay matutulungan tayo o kaya maiisip natin yung, kung ano ba talaga ang tamang gawin sa oras ng pagsubok na yan. Kailangan karunungan na nagmumula sa Diyos. Kailangang maging ugali natin na sa bawat pagsubok na ating hinaharap, tayo ay marunong magtiwala sa ating Diyos. Ang karunungang ibinibigay ng Diyos, ang ating makakasama sa oras na tayo ay merong mga mabigat na pagsubok na pinagdaraanan. Sabi nga sa aklat ng Santiago na binasa natin kanina, humingi tayo ng karunungan sa ating Diyos nang sa gayon sa bawat pagsubok na ating pinaharap, tayo ay magiging matalino kung ano ang iisiping hakbang basta't kasama natin ang Diyos sa bawat pagsubok na yan. Ang susunod naman, bakit nga ba kailangan yung karunungan? Ay, kung karunungan nga pala na hinihingi natin sa Diyos, meron yung tatlong uri. Una, practical. Misa kasi yung pagdidesisyon, kailangan kasi maging practical tayo sa mga bawat desisyon o tugon sa ating suliranin. Kaya, merong tatlong distinct characteristic ang wisdom o katalinihan yan. Practical. Na kailangan maging practical tayo sa bawat desisyon na ating itutugon sa ating mga hinaharap. Sunod naman ay yung divine. Ang katalinuhan ay divine. It is divine. Yung divine, sabihin yung katalinihan ay nagmumula sa ating Diyos. Hindi sa ating sariling karunungan, kundi ito ay nagmumula sa ating Diyos. Pangatlo ay yung karunungan nyo na dapat maging Christ-like. Pag himingi tayo ng katalinuhan o wisdom sa ating Lord, kailangan ito ay Christ-like. So, pag nagdidesisyon tayo, dapat yung desisyon natin yun ay katulad din ng pagdesisyon ni Kristo na hindi lang basta-basta kung ano lang ang maisipang desisyon yun. Kailangan tibangin natin na ito bang desisyon to, ito bang tugon kong to ay maluluwalhati ba si Lord? Mag-glorify kayo siya at katulad kaya to ng kanyang gustong gawin sa atin na tayo ay maging katulad niya. Ayan. At sumunod naman po, ang pangatlong puntos na dapat natin gawin kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdadaanan.
ang Diyos natin ay hindi nanunumbat kapag tayo ay humingi sa Kanya. Siya ay laging tapat, tumugon sa ating mga hinihingi. At kapag siya ay nagbigay, ito ay sagana at hindi nanunumbat. At dahil dyan, alam natin ang ating Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ang pangatlong puntos po na dapat natin gawin sa oras na tayo ay mayroong pagsubok na pinagdaraanan, magtiwala tayo sa Diyos sa oras ng pagsubok. Pag tayo ay lumapit sa Kanya, kailangang meron tayong pinanampalataya. Kapag tayo ay humingi ng tulong, siguraduhin natin na ang ating puso ay talagang nagtitiwala. Walang halong pagdududa. Dahil nga, sabi sa Biblia, hindi nais ng Diyos na tayo ay mag-alinlangan kapag tayo ay lalapit sa Kanya. Sapagkat yung nag-aalinlangan ay walang matatanggap sa Diyos. Ang kailangan natin sa oras ng pagsubok, tayo ay magtiwala sa ating Diyos. Kailangan punong-puno tayo ng pagtitiwala. Alam natin na pag lumapit tayo, Lord, by faith, alam ko, hindi mo pababayaan. Magkakaroon ng magandang solusyon tong suliraning aking pinagdadaanan. Diba? Sabi niya, kapag tayo ay lumapit, kailangan punong-puno tayo ng pananampalataya. Dahil hindi nalulugod ang ating Diyos kapag tayo ay lumapit sa Kanya na padala-dalawa tayo ng isip. Gusto ng Diyos pag tayo humingi, talagang bukas sa loob natin, talagang nagtitiwala tayo na kayang bigyan ng solusyon ni Lord yung hinihingi natin sa oras na tayo ay merong pagsubok na pinagdadaanan. Kailan hindi tayo bago-bago ng isip, dala na tutugudin ba ni Lord tong aking hiningi? Parang nag-pray ka na, tapos parang nagdududo ka pa. Hindi po yun maganda. Kailangan, pag tayo ay lumapit sa ating Diyos, kailangan punong-puno tayo ng pananampalataya na alam natin na ang ating Diyos ay tumutugon sa ating mga kahilingan. Tapat na nagbibigay at hindi nanunumbat. Hindi ka magiging matagumpay sa bawat pagsubok na darating sa iyong buhay kung ang pagtitiwala mo sa Diyos ay pabago-bago. Kailangan magtiwala tayo ng buong-buo sa ating Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa oras na tayo ay mayroong pinagdadaanan na ang ating Diyos ay kayang tumugon kung ano man ang iyong kahilingan sapagkat siya ay Diyos na tapat sa Kanyang mga salita. Ang payo sa atin ng Diyos, tayo ay lumapit sa Kanya at siya ay lalapit sa atin. Pero bago tayo lumapit sa ating Diyos, kung tayo ay mayroong mga kasalanan, kailangan nating ihingi ng tawad sa Lord ang lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Sabi nga, cleanse your hearts before you go to the Lord. Ano man ang ating mga kasalanan, linisin natin ang ating mga kamay kung tayo ay nagkasala. Kailangan, kumbaga wala tayong pananagutan sa ating mga kamay. Kapag tayo mayroong mga kasalanang ginagawa na hindi ayon sa Lord, talikuran natin yung mga kasalanan yun, nang sa gayon ang pagpapala ng Diyos ay patuloy na bumuho sa atin. At hindi rin dapat pabago-bago ang ating mga puso at pag-iisip sa ating paglapit sa Diyos. Kailangan firm yung ating faith sa ating paglapit sa Lord. Na kapag tayo ay humingi sa oras na tayo ay mayroong pagsubok na pinagdadaanan, tayo ay tapat at matatag ang ating pananampalataya. Yun po, huwag kakalimutan, sa oras na meron tayong pagsubok na pinagdaraanan, ang ating unang gawin, ang ating unang puntos, tayo ay kailangang maging matatag o lumapit tayo sa ating Diyos na matatag. O kaya tayo, saan ba sabi kanina? Kailangang lumapit tayo sa ating Diyos na may matatag na pananampalataya at sunod. Kapag tayo ay mayroong pagsubok na pinagdadaanan, kailangang humingi tayo ng tulong kanino sa ating Diyos at hindi sa kung kani-kanino. At pangatlo, kapag tayo ay mayroong pagsubok na pinagdadaanan, ang pangatlong puntos,
At pinakamahalaga, kapag tayo ay merong pagsubok na pinagdadaanan, magtiwala tayo sa Diyos sa oras ng pagsubok. Sapagkat ang ating Diyos ay tapat at tumutugon sa ating mga kahilingan. Mga minamahal, pakatandaan po natin, na sa bawat pagsubok na ating hinaharap, kailangan magalak tayo, sapagkat sa pamamagitan ng kagalakang yan, diyan masusubok kung gaano katatag ang ating pananampalataya at magiging ganap at walang pagkukulang sa harapan ng Diyos. Humingi tayo sa Diyos ng iba yung karunungan upang sa bawat pagsubok na ating dinaraanan, tayo ay may iba yung talino na nagmumula sa Diyos at kayang-kaya nating mapagtagumpayan kung ano man yung pagsubok na ating pinagdadaanan. At kung ito ay ating mapagtagumpayan, panghuli, magtiwala tayo ng buong buo, buong buo, walang labis, walang kulang, sapagkat ang paglapit natin sa ating Diyos na may pag-aalinlangan ay hindi makakalugod sa ating Diyos. Kailangan punong-puno ng pagtitiwala sapagkat tayo ay tatanggap sa ating Diyos ng sagana at walang pagkukulang. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon naman po, dadako na tayo sa pangalawang bahagi ng ating gawain. Ang tayo ay sama-samang lalapit at dudulog sa ating Diyos upang tayo ay ipanalangin kung ano man ang dapat natin ipanalangin. Pagpalang gabi.